Pagpupugay sa master, magretiro sa mundo. 13 taon ng paghihiganti. Ngayon ay tapos na. Tapos na ang lahat ng away, wala nang galit. Kaya nae, pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin, simula pagkabata, pinaghirapan ko ang lahat. Narating ko ang tagumpay, tapos bigla ka na lang sumulpot at nanguna. Kung magkapatuloy, may puwang pa ba ako sa pamilya? Ang wag mo kapatid, wag nang bumalik para makipagkatawan sa akin. Sana sa susunod na buhay, maging pinuno ka na. Aray. Sawa na ako sa mundo. Inumin natin ito bilang pagtatapos. Para sa mga namatay, para sa mga nabubuhay na multo. At para sa makasariling langit. Master, ingat sa itaas. Ang panganay ng pamilya Lin, bata pa lang, bakit nagpakamatay? At nagtumba pa sa bintana. Ang masaklap, pagbagsak niya. Napatay niya ang master ng Anino Brotherhood sa Chia City, si Gu Qincheng. Gu Qincheng, ang makapangyarihan at kinatatakutan Gu Qincheng sa Chia City. Wala na si Gu Qincheng. Malamang magbabago na ang sitwasyon sa Chia City, mga kasama. Ngayon, nagkasama tayo dito ng matinding hati. Sulit pa ang issue. Ang batang buhay ay nagwakas, alikabok na sa alikabok. Sa wakas, nawala na ang nakakainis. Multo. Aray. Buhay siya. Gumising siya mula sa patay. Saan ba ako naroroon? Multo, multo. Nabuhay siyang muli. Nabuhay siya. Nasaan ako? Lin Xiaolu, hindi ka pala patay. Nagpanggap ka lang palang patay para takutin kami. Lumabas ka na diyan. Sino si Lin Xiaolu? Bakit iba na ang boses ko? Bakit ang bata ng kamay ko? Bakit ang kinis ng mukha ko? Ang kinis? Lin Xiaolu, saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Magpapakamatay ka, tapos magpapanggap patay para manakot. Nga, Ed. Ikaw ang nagtulak sa akin pababa. Anong sinasabi mo? Tinuturing ka naming pamilya. Pero araw-araw, gumagamit ka ng samantaan. Para siraan si Chaneyay. Ayaw mong magpakasal sa pamilya ye. Pero wag kang magpakamatay at ako ang sisihin. Ate, tinutulak niya na naman ako. Wala naman akong ginagawa. Walang hiya. Nag-ahas ka pa? Ay, hindi ako. Bulag, bingi at mga plastik. Mukhang kayo nga ang pamilya ko. Sila nga. Pakinggan mo, ang katawan mo ay binayaan na ng pamilya ye. 3 bilyong dowry. Mamamatay ka man, sa kanila ka mamatay. Alisin mo ang maruming kamay mo. Tatay, siguradong nasiraan ng bay si ate dahil sa pagkahulog. Ay, Sino ang tunay na nagtulak? Alam natin ang sagot. Hindi ko pakialam ang away ninyong pamilya, pero sinira mo. Ang aking pagreretiro sa mundo. Paano natin ito ayusin? Walang hiya. Sasampalin kita ngayon din. Bitawan mo ako. Nagbenta ng anak, gusto pang magpanggap na ama? Hindi ka dapat maging tatay. walang utang na loob na anak. Lalaban ako sa'yo. Mamatay ka na. Makinig kayong lahat. Yung dating siya, ulo na laging happy. Patay na. Ang sino mang yan na gustong magpakasal, magpakasal. Ang sino mang magpapahirap sa akin, ituturo ko kung paano maging tao. Siya pa ba yon? Yung duwag at takot na atko. Yung tingin sa mga mata niya. Parang nakapatay na ng tao. Nasaan si Lin Xiaolu? Pinatay mo ang master namin. Kunin ko ang buhay mo. Shan Pao. Dance. Gintong sinulid, itim na damit. Pinakamalakas sa ilalim ng Chia City, ang Anino Brotherhood. Kapag inaway mo ang Anino Brotherhood, buong angkan mo, lilipulin. Siya ang pumatay sa Anino Master. Wala kaming kinalaman. Umalis kayo rito. Huwag na kitang makita ulit.
Kayong dalawa alam kung gusto niyo akong ipagtanggol. Batang babae, pinatay mo ang master namin. Malapit ka nang mamatay. Pero ang lakas pa ng loob mo? Kayong dalawang gago. Hindi niyo pa ba ako nakikilala? Shan Pao, paano mo ako kinakausap? Ilang beses ko na ba sinabi? Ang mga miyembro ng Anino Brotherhood, huwag magpapakita ng kuko sa labas. Sa tinga lang ba pumapasok? Gusto niyo ng away? Yung tono ng boses, pang pamilyar. Ilang beses ko na ba sinabi, ang mga miyembro ng Anino Brotherhood, huwag magpapakita ng kuko sa labas. Sa tenga lang ba pumapasok? Gusto niyo ng away? Yung galaw, yung tono ng boses. Master. Putang ina, ang kapal ng mukha mo. Hindi kita papatayin? Tedan, 10 taon ka nang napalibutan ng Wildfire Gang. Kung hindi ako ang tumanggap ng saksak na ito para sa'yo, hindi lang peklat ang maiiwan. Ah, woof. Tishan, mag-ingat ka. Master, ikaw ba talaga yan? Anong balak mo? Bakit ka dinala ang napakaraming tao sa lamay? Pamilyar na sampal, pamilyar na lakas. Master, ikaw nga. Ano, nakatulala lang? Batiin ang master. Magandang araw, master. Nandito na ang mga kapatid, tapusin na natin ang huling seremonya. Pagretiro sa mundo, uminom tayo ng pamamaalam. Ako na ang mauna. Master, pero wala tayong alak dito. Gatas na lang ang ipapalit. Iaalay natin ito sa kalangitan. Master, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka lumiliit? Ewan ko. Ganito na ako nang magising. Binigyan ako ng tadhana ng katawang ito. Nang isang bata, mabubuhay ako muli. Mula ngayon, huwag na niyo akong tawaging master. Pupunta ako sa pamantasan. Lin Xiaolu. Sa itsura mong yan, wala kang kahihiyan? Hindi nahiya ang mga magulang mo? Naipakasal ka sa akin? Hindi ka karapat-dapat magsuklay ng sapatos ni Ginungye. Halika, lagyan kita ng tatak sa mukha. Pagkatapos, sasama ka na sa akin. Sayang ang ganda ng mukha mo. Mula ngayon, papatigasin ko ang katawan mong to, anak. Tara na. Tingnan natin ang paaralan ko at ang mga maliliit kong kaklase. Yuru, itong sasakyan ay special kong binili. Sa'yo papuntang eskwelahan. Gusto mo? MMM. Wow, si Xiao talagang mabait kay Luyuru. Pero hindi ba si Lin Xiaolu ang kasintahan ni Xiao? Matalino pero boring si Lin Xiaolu. Hindi yan type ni Xiao. Hala! Babaka! Sinong walang malay na hayop? Ang gustong mambangga sakin? Sino ka ba pa itulak ako? Gintong sinulit ng Anino Brotherhood. Sino yung umiyak sa sasakyan ko? Pasensya na po. Ako po yung walang malay. Imbestigahan mo agad yung bagong estudyante. Anong klase siya? Makakakonect ba tayo sa anak ng Anino Brotherhood? Malaking tulong yan para sa pamilya ye. Master, kaya mo bang mag-isa sa eskwela? Samahan na lang namin kayo? Kung papasok tayong tatlo, baka isipin ng guro. Magbibigay tayo dito. Maghapon ka sa loob, siguradong magkakaurong yan. Magpakita tayo ng disiplina, bawal manigarilyo. Kung wala kang kontrol sa sarili mo, para saan pa ang pag-aaral? Sige, umalis na kayo. Huwag niyong istorbohin ang pag-aaral ko. Ziwan, espesyal kong ginawa. Ito para sa'yo. Tikman mo kung gusto mo. Salamat pero kumain na ako. At huwag mo na akong istorbohin, nag-aaral ako. Zimin, bakit wala pa si Lin Xiaolu dala ang almusal ko? Gutom na ako. 5 pang minuto. Siguradong tatakbo siya dito. Parang asong gutom. Hahaha. Izimin, pakipatahimikin mo siya. Bakit kailangan mo pag-aaral mo? Wala ka ba? Pangziwan, ikaw. Baka naman ang alam mo lang ay mang-api ng babae. Huwag na kayong maghintay. Mula ngayon, hindi na darating si Lin Xiaolu. Nagalit siya sa Anino Brotherhood. Malamang itinapon na siya sa ilog. Para maging pagkain ng isda. Sino ang tumatawag sa akin? Woo. Sino to? Ang galing. Siguro bagong estudyante. Ikaw ba si Xiaolu? Lin Xiaolu, bakit ka nagbago? Bakit? Ang ganda-ganda ko na ba? Hoy, asong kalye, bakit biglang social? Nakasuot ka ng ganyan para pansinin kita? Lin Xiaolu, akala mo ba?
Pag nagpaganda ka, papansinin ka ni Master Yi. Sa club ko, di ka dapat magtimpla ng alak. Saan mo hakas loob? Tapi Lin Xiaolu, anong pinamalat mo? Nasaan ang almusal ko? Simula ngayon, tapos na ako sa pagiging alila mo. Lin Xiaolu, huminto ka. Tubig. Siguro nagpuyat ka kaya wala kang almusal, di ba? Alam mo ba ang parusa kapag walang almusal? Tubig. Lumuhod at punasan mo ang sapatos namin ni Ru. Nakikita mo? Siya ang aso ko. Siya lang ang magluluhod sa akin. Dapat 2 tuhod. Aray, buhok ko, ayos ko. Gising ka na ba? Tubig! Kung hindi, isa pa. Lin Xiaolu, bumalik ka rito. Kung di mo ayusin, to kay Ru. Di ka makakapasok. Hulihin niyo siya. Malandi. Sumasagot ka pa kay Master Yi. Nagpalit ka lang ng damit. Sumusobra ka na. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Ngayon pwede na ba tayong magklase? Grabe, ang lakas ng dating. Ang galing. Siya pa ba yung probinsyana? Bakit bigla kong naramdaman na parang diyosa si Lin Xiaolu? Nababaliw na ba ako? Xiaolu, okay ka lang ba? Parang ibang tao ka ngayon, parang artista. Hoy, classmate, matagal ka nang humahawak, tama na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Aayos ka lang ba? Itsen, mukha ka namang maganda. Ano ba tong iniisip ko? Xiaolu, hindi solusyon ng karahasan. Ganyan ka, lalo ka lang nila aawayin. Eh ano, tulad ng dati na lumuhod at magmakaawa sa kanila? Pwede mong sabihin sa teacher o ako ang magpoprotekta sa'yo. Maliit na Xiaolu. Maliit na bookworm, ang teacher ay para magturo, hindi para magligtas. Mabait na estudyante, hindi kayang protektahan. Xiaolu, hindi ka ganyan dati. Class, midterm exam ngayon. 2 oras ang exam. Maaga ng kalahating oras magpasa. Z1. Tulungan mo ang mga kaklase na mag-distribute ng papel. Xiaolu, nitong semester, ikaw ang number 1. Ngayon hindi ka matatalo. Ako, number 1 sa buong eskwelahan. Naiintindihan ko bawat salita, pero bakit hindi maintindihan? Mas mahirap pa sa pag-audit. Wala akong alam. Nakakahiya talaga. Kailangan ko ng matinong turuan ako. Aha! Sa harap ni Guan Yu, baguhan lang ako sa eskwelahan. Hindi ko alam ang mga patakaran sa exam, pakitingnan niyo po ito. At turuan niyo po ako ng tamang daan. Tingnan niyo si Lin Xiaolu. Ano ang ginagawa niya? Si Lin Xiaolu, palagi siyang top 1 sa buong grade. Baka yan ang sikreto niya. Subukan din natin. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Bakit parang ibang tao na siya? Siyempre, matalino siya. Baka para sa kanya, madali lang yung exam. Yan ba ang lakas ng loob ng isang matalino? Tahimik, walang pag-usap. 30 minuto na lang. Kung tapos na kayo, maaari nang magpasa ng maaga. Mukhang kailangan ko na talaga gamitin ang sikretong tekniko. I-test at mahaba, isang maikli. Kapag maikli ang pipiliin, 3 maikli, isang mahaba. Tapos na siya agad. Impossible. Di pa nga ako nakakalahati. Tingnan mo yan, ang galing, ang astig. Ganito ang isang totoong matalino. Ang pogi mo, Lin Xiaolu. Mukhang may bago ka ngayon ah. Maliit na. Si Zimin, ngumingiti sa maliit na yun. Ano naman kung matalino? Mahina naman ang katawan. Sa class, panoorin mo kung paano kita paglaruan. Nakalimutan kong ilagay ang pangalan ko sa midterm exam. Kunin mo na at lagyan ng pangalan. Lin Xiaolu, kahit buhay ka, wala kang silbi. Ang scholarship sa final exam, akin yon. At ikaw, sa mata ng mga magulang natin, mawawalan ka na rin ng halaga. Nahanap mo na ba yung bagong estudyante? Nagtanong na ako, walang bagong estudyante na pumasok ngayon. May nakakita sa kanya, parang pumasok siya sa classroom natin. Ano? Baka may anak ng Anino Brotherhood na nakatago sa klase natin? Imbestigahan mo ulit. Sage. Tingnan niyo si Lin Xiaolu, ano ang ginagawa niya? Baka naengkanto. Nagkapanggap lang yan. Bagong strategy lang yan para maakit si Master Yi.
Ang bata-bata ko pa, pero ang katawan ko parang kalawang na itak. Ang hirap gamitin. Kailangan kong mag-ehersisyo ng husto. Yi Zimin, Fang Ziyuan, kayong dalawa, tulungan niyo magbuhat ng bagong tempered glass door ng school. Ang iba, magpair-pair at magsanay sa paghagis ng sandbag. Lin Xiaolu, mukhang malungkot ka na nag-iisa ka lang. Samahan mo kami sa paglaro ng sandbag. Xiaolu, huwag mong sasagutin. Akala mo ba hindi ko alam? Ano ba talaga ang balak ninyo? Fang Ziyuan, kung gusto mong kalampasin namin si Xiaolu, pwede rin. Tuturuan mo ako mamayang gabi, patatawarin ko siya. Ako. Ano ba? Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Pero si Je, gusto ko rin maglaro ng sandbag. Xiaolu, atleta yan dati. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraan? Swak. Atleta rin ako dati. Ang yabang mo. CJ, pag-usapan natin. Hindi maiwasang masugatan ng konti. Ang sinumang magsusumbong sa principal ay isang duwag. Si Je, tingnan natin kayong mga prinsesa. Huwag kayong iiyak pag natalo. Ikaw, Si Lin Xiaolu, yang walang alam sa sports. Haharapin pa ang mga eksperto. Gusto mo bang mamatay? Baka sabihin na lang natin sa principal, baka mahuli na. Yuru, konti lang ha. Huwag mong patayin. Zimin, nag-aalala ka ba sa kanya? Lin Xiaolu, ayokong gawin ito ng ganito. Ikaw ang pumilit sa akin. Xiaolu, yang maliit na sandbag, walang kwenta. Subukan natin to. Ano sa tingin mo? Hindi buhangin ang laman nito. Bato. Lin Xiaolu, maghanda ka sa pagkawasak ng mukha mo. Gusto niyong mamatay? Xiaolu, umunlad ka ah. Hindi ka pa natamaan. Ano ba ang gusto niyo? Ayaw ko na, Xiaolu. Ikaw ang nagsabing gusto mo maglaro. Huwag kang magsisi ngayon. Bilisan natin, dapat masaya si Xiaolu sa paglalaro. Xiaolu, salamat. Pakiusap huwag na kayong maglaro. Tama na yan. Ayoko magkagulo sa eskwelahan. Ayaw ko nang maglaro. Huli na, ngayon gusto kong maglabas ng sama ng loob. Sino ang mag-akalang ang dating makapangyarihang master ng Anino Brotherhood ay magiging isang kite na babae? Ganito lang kataas. Gusto ko talaga ang tipo mo. Mas mabuting magbago ka ng gusto. Kapag nagalit ang master, buhay natin ang kapalit. Ano? Mga walang takot, kayo ba ang humaharang sa master? Lahat sa East 4th District. Sumama sa akin para iligtas ang master. Kanina ang tapang-tapang mo, ngayon takot ka na. Hindi ako takot, natatakot lang ako na kayo ang mapahiya. Malapit ka ng mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Kung sino ang hindi makakalaro ngayon, saluhin mo. Kahit na gusto ko lang mag-aral ng maayos at ayaw ng gulo. May hangganan din ang pasensya ko. Kaya mo yan, kaya mo yan. Nagdugo siya, huwag na kayong maglaro. Magkaklase tayo, sobra na ito. Lin Xiaolu, ikaw ang nagpumilit maglaro. Ikaw din ang sumira sa saya namin. Nakakainis. Tumakbo ka lang, katulad mo ang duwag mong ina. Bukod sa pag-akit sa mga lalaki, parang uod lang na nagtatago. Ang mga babaeng katulad ng ina mo, karapat-dapat lang na maikli ang buhay. Yan ang tawag sa mababang uri, hindi nagtatagal. Lin Xiaolu, ikaw ay isang malas. Ikaw ang pumatay sa ina mo. Mamamatay pa ang mas maraming tao dahil sa'yo. Mamamatay ang... Katulad mo ang ina mo, pareho kayong malas. Nawala ang bese. Dahil sa inyong mag-ina. Mula ngayon, hindi ko papayagang hasgahan mo pa ang ina ko. Mula ngayon, ako si Gu Qincheng. Mag-iisa na ako at tapos na tayo. At tulad niya ang mga taong malas, sinumang lumapit ay maano. Haha, kahit ang mga kaklase mong nakikipaglaro sa'yo, walang magandang kahihinatnan. Hahaha. Ahahaha. Wo. Yehe, naitamaan ko si Xiaolu. Bakit ka nakatayo lang diyan? Wala ka na bang lakas? Masakit to, ha? Ano? Kung gusto ninyong mamatay, sige, tutulungan ko kayo. Ngayon, ako naman ang maglalaro.
Ang bigat nito. Hinto ng Finance Office 2. Siyempre mabigat. Anti-theft door yan. Aray. Ano yon, Bala? Yung trajectory. Ang galing ng control niya. Grabe. Xiaolu, okay ka lang? Euro, mukha mo. Ay, mukha ko. Euro. Ganyan lang ang bilis nyo, tapos magpapanggap kayong masters. Kung mahina ako, wala kayong mukha. Salamat, Lin Xiaolu. Maawa ka naman. Para pansinin ko lang, nag-aral ka pa ng sandbag techniques. Ang tagal mo sigurong nag-practice para sa araw na to, no? Zimin, ang sakit. Hindi mo siya pwedeng palampasin. Huwag kang mag-alala, Yuru, ipagwawagi ko to para sa'yo. Hawakan niyo siya. Sampalin ko siya sa mukha. Tumigil kayo. Class ito. Xiaolu, umalis ka na. Umalis ka dyan. Nakakaabala ka. Mag-focus ka sa pag-aaral. Puro away at patayan lang alam mo. Maghihinayang kayo, walang hiya. Hinahamon mo ako? Nakikita mo. Ito ang solusyon. Si Lin Xiaolu pa ba to? Anong ginagawa ninyo? Nako, baka matanggal ako sa eskwela. Principal Zhao, binato ni Lin Xiaolu ang mga tao ng sandbag. Nabasag ang mukha namin dahil sa kanya. Lin Xiaolu. Kung dahil dito, matanggal ako sa eskwela. Wala na ang pangarap kong makapagkolehiyo. Ako si Gukin Cheng, naging master ng Anino Brotherhood. Hindi lang dahil sa pananakit at pagpatay. Principal, dumating na kayo. Xiaolu, huwag kang umiyak. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Yuru, alam kong mahina ako sa isil. At nahuhuli sa klase. Pero hindi mo dapat ako pinipilit. Na makipaglaro sa'yo. Tingnan mo, nasugatan ang kamay ko. Hindi ikaw. Alam kong hindi dapat tanggihan ang kabutihan mo. Pasensya na, Yuru. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag kang magalit, pakiusap. Luyuru, magaling ka sa II, dapat tinutulungan mo ang mga kaklase. Huwag mong abusuhin ang iyong kakayahan. Principal, ako ang biktima. Siya ang... Sayan, Nay, alam kong huwag ipagkalat ang problema sa pamilya. Pero wala na akong mapuntahan. Noong ginamit ni Tita Zhang, ang ilang paraan para mabuntis at mag-anak ng Jenny. Wala na akong puwang sa pamilyang ito. Principal, wala akong hihilingin. Gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay. Nagkakasala ba ang pag-aaral ng mabuti at pagiging masipag? Tumahimik ka. Nanay mo ang walang kakayahan. Naalagaan ang asawa niya. At ikaw, ang malas na anak. Pinatay mo ang ina mo. Bakit ka bumalik? Anak pala ng kabit si Lin Chan AI. Anak ng kabit, ang yabang pa. Grabe naman yan. Mukhang katulad siya ng nanay niya, walang kwenta. Simula pagkabata, ang dami na pala niyang pinagdaanan. Mukhang hindi ko dapat siya masyadong pahirapan sa hinaharap. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang tunay na anak. Ang pamilya Lin. Principal, huwag kayong maniwala sa kanya. Nag-aarte lang yan. Kanina, sinabi mo ang nanay umaga narinig namin lahat. Kayo, tinawag niyo siya lumalas ang pamilya. Ang babastos ninyong magsalita. Lin Chan AI, hayagan mong ininsulto. Ang pamilya ng iyong kaklase, napakalaking kasalanan yan. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng paaralan natin? Ginoong principal, niloko ka niya. Hindi siya ganoon kanina. Tama na. Si Lin Xiaolu ay isang mag-aaral na may mataas na grado at mabuting asal. Hindi kayo sumusunod sa kanyang halimbawa, tapos inaapi pa ninyo siya? Dapat itong aksyonan ng seryoso. Ikaw, at si Luyuru, tawagin ninyo ang mga magulang ninyo. Pumunta kayong lahat sa opisina ko. Sex na, Xiaolu, nandito ang ginoong principal. Hindi sila makakapanggulo sa iyo. Ginoong principal, nagkakamali ka. Siya ang sumuntok sa amin. Nga, ginoong principal, may mga suga pa kami sa mukha. Hindi naman siguro kami ang nagpabubog sa sarili namin. Kahit na si Lin Xiaolu ang sumuntok, ayon naman ang unang nang api sa kanya. Nagtatanggol lang siya kaya ganoon ang ginawa niya. Ha? Zimin, bigla akong nahihilo. Lin Xiaolu, mag-sorry ka kaagad kay Yuru. Siya ang nang-api sa akin. Bakit ako ang magsusori? Lin Xiaolu, akala mo ba dahil nandito ang ginoong principal? Makakatakas ka na? Paparating na ang tatay ko. Isang salita lang niya, tanggal ka na sa paaralang ito. Sino, ano ba ang trabaho ng tatay mo? Tiyan Yay, anong nangyari sa mukha mo? Nanay, tatay, si ate ang sumuntok sa akin. Ang mga tao ng Anino Brotherhood, hindi nila siya pinatay? Lin Xiaolu,
Ikaw. Hanggang ngayon, inaapi mo pa rin si Chan Ai. Hindi kita palalampasin. Tatay, bakit mo ako pinatawag ng bigla? Nagkagulo ba? Kaya pala ang tatay ni Zimin ay si Chairman ni Hai Long ng pamilya Yi. Ang Yi Group, may kone sa Anino Brotherhood, ay isang malaking konglomerato. Kaya pala ang lalaking ito, walang takot sa paaralan. Lin Xiaolu, malaking problema na ito. Lin Xiaolu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magsusorry ka o hindi? Ginoong Ye, di ko alam na estudyante dito ang anak mo. Kaunting hindi pagkakaunawaan lang ng mga estudyante. Ayos na. Xiaolu, nasugatan kasi sila, magsorry ka na. Sila ang may kasalanan, bakit ako ang magsusorry? Dahil lang ba siya? Gusto mo bang mapansin ako? Dapat tingnan mo ang lugar. Kung hindi ka magpapakumbaba, tanggal ka na sa paaralan. Dati, isa siyang babaeng mahina at madaling matakot. Pero ngayon, ibang-iba ang kanyang dating. Sitch, akala mo ba? Hindi ko kayang gawin to? Huwag kang magsisisi, tatay. Ginamit ni Xiaolu ang pushing para sa Zero at ayaw pa niyang umamin. Tanggalin mo na siya ngayon din. Xiaolu, bilang bata, di ako dapat makialam sa away ninyo. Pero may disiplina sa pamilya, may regulasyon sa paaralan. Magiging asawa ka sa pamilya, Ye. Dapat sumunod ka sa mga patakaran. Gawin mo ang sinabi ni Zimin. Tapos na ito ngayon. Ipinag-utos kong lumuhod ka at hahampasin kita ng 10 bises. Principal Zhou, Tito Yi. Bago niyo pilitin mag-apologize si Lin Xiaolu, hindi ba dapat alamin muna ang katotohanan? Ang sisi sa Palawan ay nakarecord ng lahat. Fang Ziyuan. Ang lahat ng scholarship mo, ako mismo ang nakaruba. Huwag sirain ang kinabukasan mo para sa isang babae. Tito Ye, si Xiaolu sa paaralan ay lagi siyang inaapi ni Izaimin, ginagawang katulong. Nakita ito ng buong klase. Ngayon lang siya nagtanggol sa sarili, tapos agad-agad kayong nagpanigan sa kanya. Bilang chairman, hindi ba kayo nahiya? Ziyuan, wala kang karapatang magsalita dito. Lumabas ka muna. Principal. Ano ang prinsipyo natin? Kabutihan, katarungan, kabaitan. Ang ginawa ninyo ngayon, karapat-dapat ba sa mga salitang yon? Ikaw, Fang, tanga ka ba? Ano bang pakikipagbayani ito? Tumigil ka na. Lumabas ka muna. Kahit lumuhod ka talaga, hindi ka nila palalampasin. Luhuran siya. Ano ba ang pamilya, Ye? Chairman Yi, Principal Zhao, taos pusong paumanhin. Kami ang may kasalanan, hindi namin siya napalaki na maayos. Lin Xiaolu, ano ba ang sinasabi mo? Chairman Yi, huwag magalit. Nababaliw ka. Mag-apologize ka. Lin Xiaolu. Hindi ko inaasahang, para lang manalo sa argumento, ay may ganito kang lakas ng loob. Pero huwag mong kalimutan, kaya sirain ng pamilya Yi ang buhay mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bawiin mo ang sinabi mo, at gawin ang utos ni Zimin. Hindi na hahabulin ng pamilya Yi ang responsibilidad mo. Xiaolu, makinig ka sa magulang mo. Mag-apologize ka kay Tito Yi. Ang lakas ng loob ng pamilya, Ye. Makinig kayong mabuti. Hindi kayo ang dapat humabol sa akin, kundi ako. Ang maniningil sa inyong pamilya, Ye. Ang kanyang upo at dating, paano siya napakalma sa harap ng tatay ko? Nakakaba pa rin ako sa dalagita na ito. Nakakapangilabot talaga. Lin Xiaolu, tumayo ka ngayon din. Wala ka bang pagugali ng estudyante? Nababaliw ka ba? Bilang estudyante, lumuhod at humingi ng tawad na lang ang maaari ko. O matanggal sa paaralan. Mali naman ang lahat ng gagawin ko. Mas mabuti pang umupo ng komportable. Lin Xiaolu, anong karapatan mong makapantay sa pamilya Yi? Ang Pangulong Yi ang pinakamayaman sa buong Xiacheng. Siya ang pinakamayaman dahil sinasabi kong siya ang pinakamayaman. Sino ka para magduda? Alam mo ba ang suporta sa likod ng pamilya Yi? Ang Anino Brotherhood ng Xiacheng. Si Deputy Master Wang Tishan. Si Wang Tishan ang kanang kamay. Ni Master Ukin Cheng ng Anino Brotherhood. Ang paglapastangan sa tatay ko ay paglapastangan sa buong Anino Brotherhood. Lin Xiaolu, nakakadismaya ka talaga. Akala ko matino kang babae. Pero isa ka pa lang. Nababaliw na puno ng kahibangan ang bibig. Wang Taishan. Anino Brotherhood. Ano naman kung nilapastangan ko sila? Walang modo at walang alam. Ang pamilya Lin. Ang galing ng pagpapalaki sa anak. Walang saysay na ang kasunduan. Huwag, Pangulong Yi. Nahulog si Xiaolu sa bintana ilang araw lang. Nasiraan ng bag. Huwag ninyo siyang pansinin. Kakausapin namin siya. Lin Xiaolu, gusto mo bang mawasak ang pamilya Lin? Halika rito at humingi ka ng tawad. Nang inaapi ako, wala man lang kayong nag-alala sa akin. Ngayon, tinutulungan pa ninyo ang mga dayuhan para paluhurin ako. Napakabuti ninyong mga kapamilya. Ikaw. Walang pag-asa. Ayaw mong humingi ng tawad? Papatayin kita. Sinong may lakas ng loob na humawak sa kanya? Idinadamit, gintong sinulit. Si Wang Tishan ng Anino Brotherhood at si Meng Li, ang dalawang higante. Bihirang magpakita sa publiko. Kapag lumitaw sila, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buong Xiacheng. Bakit bigla silang? Master Wang, sa inyong pagdating, ano po ang inyong mahalagang pakay? May nang-api sa dakilang dalaga ng Anino Brotherhood. Mang-api sa aming dakilang dalaga? Gusto niyong mamatay? Nandito pala ang dakilang dalaga ng Anino Brotherhood. Sino ba siya? Napakaswerte naman. Ang may karapatan ng pag-ugnayan sa Anino Brotherhood ay ang pamilya Yi. At ang babaeng pinakamalapit sa pamilya Yi ay si Lu Yurao. Si Lu Yuru pala ang dakilang dalaga ng Anino Brotherhood. Mukhang ang relasyon ng pamilya Yi at ng Anino Brotherhood ay talagang hindi pangkaraniwan. Master Wang, magkasama mula pagkabata si Yuru at ang aking anak.
na siya pala ang inyong dakilang dalaga. Maasahan ninyo, mula ngayon ako po si Ye ay mag-alaga kay GNG, Lunang mabuti. Hindi ko siya pababayaan kahit kailan. Anong kalokohan yan? Nga pala, Master Wang, sakto po ang inyong pagdating. Mayroong isang palalong, mapang-api at barbarong babae rito. Hindi lang niya inapi sa paaralan. Sina Yuro at Zimin. Wala nang respeto sa batas. Hindi ganoon. Talagang sinabiruan. Isay Min ang laging nang-aapi kay Xiaolu. Lin Xiaolu, ang iyong pagganap ngayon ay talagang nakapukaw ng aking atensyon. Ngunit sayang, sumobra ka na. Nakagalit mo ang Anino Brotherhood. Hindi na kita mapoprotektahan. Anino Brotherhood? Sakto, mayroon din akong gustong itanong sa kanila. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha. Ang dakilang dalaga ng Anino Brotherhood, ang aming pamilya Lin, ay siguradong magkakagulo. Lin Xiaolu, hayop ka. Magsorry ka agad kay Master Wang at sa pamilya Yi. Gusto mo bang masaksihan ang pagkalipol ng pamilya Lin? Doon ka lang ba masisiyahan? Hindi na ba't naputol na ang relasyon natin? Ano na pakialam niyo kung mabuhay ako o mamatay? Ikaw, kung alam ko lang na ganito kang suwail at masamang babae, hindi na sana kita kinuha mula sa probinsya noon. Ate, gusto mo ba talagang itulak ang pamilya natin sa kapahamakan? Kayong mga tanga ang may kasalanan. Walang utang na loob na hayop ka. Papatayin kita. Tigil. Huwag mong gagalawin ang aming binibini. Gusto mong mamatay? Binibini. Ang binibini ng Anino Brotherhood, si Lin Xiaolu pala. Yumuyukod ang master sa binibini? Baliktad naman ito. Baka siya nga. Parang sobrang galang nila kay Lin Xiaolu. Ganito ba ang pagpapalaki ng mga nasa tuktok? Master Wang, baka nagkakamali kayo? Yung salbiheng Lin Xiaolu na yon. Paano siya magiging binibini ninyo? Salbe, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Huwag mong babastusin ang aming binibini. Asensya na, asensya na. Bulag ako. Huwag kang magalit. Master Wang, isang malaking pagkakamali lang ito. Pakisuyo, kahabagan mo kami. Huwag mo kaming pagtuunan ng galit. Pagkakamali. Kanina, gusto mo akong lumuhod. At 10 sampalin, di ba? Lin Xiaolu, kalimutan na natin ang nakaraan. Ngayon, bagay ka na sa akin. Dahil kay Master Wang, bibigyan kita ng pagkakataon. Napakasalan ako. Basta maging mabuti ka. Hindi ka pababayaan ng pamilya Ye. Talaga? Di mo na ako pag-usapan? Ako ang mag-uusap sa'yo. Paluhurin sila. 20 sampal bawat isa. Akala mo ba gustong-gusto ko ang walang kwentang kasunduan ito? Tulad mong basura na akala mo kung sino. Hindi ka karapat-dapat maghakot ng tayo ko. Ano? Ang lakas ng loob mo. Anga. Gusto mo ba mapahamak ang pamilya Ye? Mag-sorry ka kay Lin Xiaolu ngayon din. Xiaolu, bakit hindi mo sinabi sa amin na tinanggap ka ni Master Wang? Bilang binibini? Naman masaya kami para sa'yo. Na, Xiaolu, magkakapamilya tayo. Kailan mo dadalhin ang mga master para kumain sa bahay? Matagal na akong hiniwalay sa pamilya Lin. Sino ang magkakapamilya sa inyo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayo ay, magkadugo. Kahit anong mangyari, magkakapamilya pa rin tayo. Puro galit lang ang mga sinabi namin noon. Huwag mo nang isipin yon. Kanina, pinapaluhod mo pa ako para mag-sorry. Tapos ngayon, magkakapamilya na naman tayo. Sayang, hindi kayo binigyan ng Oscar para sa pagganap ninyo. Ate, para sa ikabubuti mo lang ang ginagawa ni na mama at papa. Bakit mo naman sinasabi yan? Marami na akong nakilalang tulad mo. Huwag kang maglaro ng mind games sa akin. Sasakay ka. Ikaw, Umalis na tayo. bakit patuloy pa rin si Zimin na nakatingin sa kanya? Lin Xiaolu, maghintay ka. Talagang bibigyan kita ng leksyon. Si Wang Tishan ng Anino Brotherhood ay kilala bilang isang taong walang awa. Bakit bigla na lang nila tinanggap si Xiaolu bilang yung mistress? Ang kakaiba nito. Nanay, tatay, talagang imbestigahan ko ito ng mabuti. Uminom muna kayo ng tsa para huminahon. Pwe, mapait at maasim. Anong klaseng sa ito? 8 Li. Bakit ganito ang lasa ng sa ngayon? Ganap na iba. Paano ka ba nagtatrabaho? Ginoo, noong nandito pa ang iyong mistress. Siya ang personal na naghahanda ng umaga at gabi ng tsa. Alam niyang mahirap kayong makatulog, kaya naglalagay siya ng longan. At pulot pukyutan para daw makapagpahinga kayo ng maayos. Sinusunod ko rin ang pamamanaan niya. Pero hindi ko kayang gayahin ang natatanging lasa niyon. Wankin, naging yung mistress ng Anino Brotherhood si Xiaolu. Maaasahan ng pamilya natin siya. Para makapagmayas mga matanda ng Anino Brotherhood. Wala nang manghahamak sa atin. Pero babalik pa kaya siya? Dugo ng pamilya Lin ang dumadaloy sa kanya. Ang relasyong ito, Chan AI. Puntahan mo si Lin Xiaolu at pabalikin mo siya rito. Sabihin mo, na miss siya ng nanay at tatay niya. Pauwiin mo siya. Atay, ayoko pumunta. Napakalupit ni At. Tiyan Yay, nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilya natin. Kapatid mo siya, hindi ka naman niya talaga sasaktan. Pumunta ka na. Makinig ka. Master, saan po kayo pupunta? Naiinip ako sa eskwela. Bakit? Uwi na po kayo, gabi na po. Delikado po kung mag-isa kayo sa labas. Noong araw, nag-iisa lang ako sa mundo, walang dalang armas. Pero nakaya kong pagbahin ang 10 tao. Hindi mo ang alam. Noon, naglalaro ka ng sipon. Ngayon, ikaw ang nag-aalala sa akin. Pero babae po kayo, Ang kulit-kulit mo. Luyuru,
Ano na naman ang gusto mong gawin? Lin Xiaolu, anong karapatan mong mangakit kay Zimin? Wala akong interes na makipag-agawan sa kanya. Kagaya mong mayabang at walang kwenta. How dare you talk about Zimin like that? Lin Xiaolu, walang ibang tao dito. Tingnan natin kung sino pang tutulong sa iyo. Sampalin siya. Nakagalit mo ang taong hindi mo dapat galitin. Maghanda kang mamatay. Ganito ba kaya mo, Biro? Sakalin, akin na naman ang hili mo. Sakalin. Anong ginagawa niyo? Hulihin niyo siya. Hulihin ninyo siya. Geviax. Tumayo ka. Naku, bakit hindi ako makagalaw? Tigilan ninyo yan. Huwag galawin ang binibini. Gusto nyo bang mamatay? Mga tao ng Anino Brotherhood, please, kuya, patawarin nyo kami. Hindi namin alam na siya ang binibini ninyo. Siya ang nagbayad sa amin para gawin ito. Hindi ako. Puta ka. Masyado bang magaan ang leksyon ko? Meng Li. Saktuhan mo lang, huwag nang mag-aksaya ng lakas. Kung muli kita makikitang sinasaktan siya, pupukpukin kita. Master, okay ka lang ba? Okay lang. Ang hina lang talaga ng katawan ko. Kailangan kong magpakatibay ng husto. Master, paano mo gustong mag-ehesisyo? Tutulong kami. Alaynan. May naisip ako. Master, sigurado ka bang gagana to? Dapat gumana. Bilisan nyo, huwag titigil. Lin Xiaolu, Master Wang. Ano ba tong ginagawa niyo? Naglalaro lang kami. Ganito ba kalala ang laro niyo? O baka naman, hindi ka nila ginawang yung miss, ginamit lang ang pangalan mo para paglaruan at pahirapan ka bilang ganti kay Master Gu. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami. Ayos lang. Sabi na nga ba, yung katulad mong Jolox at tangang walang kwenta, paano ka magiging prinsesa ng Anino Brotherhood? Lin Xiaolu, karapat dapat ka dyan. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Akala ko makakaligtas ka na sa pagkakataong ito. Mukhang wala ka talagang swerte. Master Wang. Sa pagtrato kay Lin Xiaolu, yang basurang yan, siguraduhin mong malupit. Huwag mo siyang patayin ng mabilis. Sayang naman kung madaliin. Ha, 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 ha. Master, paang sira ulo, tong babae na to. Baka dapat na lang nating alisin? Ang galing naman nitong clone, nakakatuwa. Ismo Ashan, pwede bang patayin mo na yung kanta mo? Ang ingay. Sag, Master, di ba song ito ng Anino Brotherhood? Kapag tumutugtog, magkakasama-sama tayo. Master, basta pa 2, college student. Anong klaseng babae? Ang gagamit ng ganitong kanta? Dapat man lang. Angels, wings o kaya? Tama na. Mas malala ka pa. Yung binilhan kitang chocolate, nabili mo ba? Alis na ako. Ang post-traumatic stress disorder nakakapagbago ng ugali. Psychology, kaya ba parang ibang tao na. Psychology, kung di maagapan, lalala ito. Lalo, psychology, hindi na pwedeng masaktan pa si Xiaolu. Kagabi, nakita ko mismo. Si Xiaolu, tinay mga Anino Brotherhood. Sa motorsiklo, hinila-hila. Master, unti-unting pinaparusahan, ginigisa sa sariling mantika para sa iyong miss. Mukhang tapos na si Lin Xiaolu sa pagkakataong ito. Zimin, kailangan nating magmadali. Habang buhay pa siya, sulitin natin ang halaga niya. Di ba? Zimin, di ba nag-aalala ka? Kay Lin Xiaolu. Ano? Bakit ako mag-alala sa ganoong klaseng tao? Pagpasok niya ngayon, makikita niya ang gagawin ko sa kanya. Izaimin. Hahamon, gusto kong hamunin ka. Kapag nanalo ako, hindi na kayo pwedeng mangakit kay Xiaolu. Pang Ziwan, baliw ka ba? Para kay Lin Xiaolu, hamunin mo si Zimin. Basketball star yan. Gusto mong maging gnay. Pero tingnan mo muna ang sarili mo. Wala kang laban. Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Hinahanap mo lang ang kahihiyan. Fang Ziyuan, sino ka ba? Kakumpetensya mo ako? Si Lin Xiaolu, aso ko yan. Kapag nakita kitang panglangaw na laging nakapalibot sa kanya, papatayin kita. Si Xiaolu hindi aso. Tao siya. Isang taong kailangan ng proteksyon. Habang kaya ko pa, hindi kita hahayaang saktan siya. Ang yabang mo, papatulan kita. Fang Ziyuan, yung katawan mong yan, maglalaro ka ng basketball. Nagpapakahero ka pa? Lin Xiaolu, para sa isang nerd na to, binato mo ako? Binato kita. Anong problema? Kailangan ka ba mamitay ng araw? Halika, dalhin kita sa klinik. Ang kulit. Lin Xiaolu, sinadya mo gamitin si Fang Ziyuan. Fang Ziyuan, paalala lang, ang pamilya ilang. Makakaawa para sa iyo, Brotherhood. Sa harap ni Wang Taishan. Makakapagsalita ka ba? Mukha kang pera. Walang hiya. Mula ngayon, ako magpapalita kayo ngayon. Ako yung hindi katawan.
Lin Xiaolu. Lin Xiaolu, akala mo ba't paghagis ng biyanbag? Sa principal's office at pagiging matapang sa salita ay sikat ka na? Basta't magsalita lang ako. Sino ang lalaki sa'yo? Lin Xiaolu, kalaban na ng pamilya Ye. Sino pa ang maglalakas loob? Kami, lakas loob. Si Xiaolu, noon ang iiklas kahapon. Salamat sa pagligtas. Nasugatan ka. Tulungan kitang maglagay ng band-aid. Si Xiaolu, sinabaw ka ng nanay ko. Yung kahapon. Kumalat sa eskwelahan. Hinarap mo ang kay Germany. Wala kang takot. Ang lakas na ulo mo. Kung para sa mga sa pamilya. Para magyabang, mas matapang ka ng 10,000 beses. Ang galing mo talaga, classmate Xiaolu. Uminom ka ng ice milk tea. Pampalamig ng ulo. Talaga bang dahil sa babaeng ito? Ang kalabanin ninyo ang pamilya Yi as Iluyuro. Wala namang ginawang mali si Xiaolu. Bakit naman siya? Awayin. Lin Chan AI. Akala mo ba't sa pagbubuli kay Xiaolu araw-araw? Magiging lady mo ka na. Si Xiaolu ang tunay. Ikaw ay isang anak sa labas lang. Kalokohan. Mga kasinungalingan. Kung tutulungan ninyo si Lin Xiaolu. Mag-ingat kayo, baka magkatulad kayo ng kapalaran. Luyo raw, bukod sa paghahasik ng away. Ano ang mo? Ang maganda ang Xiao. Pwes, wala kang karapatan maging campus duty. Tama na. Gusto niyo pa. Kalabanin ako at si Zimin. Buksan niya. Ano pa ba ang meron ka? Yan Ye. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Ay makakasurvive pa ba dito? Salamat sa inyong lahat. Ilagay ang regalo ko. Hanapin ko. Ilagay ang mga regalo sa upuan ko. May problema, hanapin niyo ako. Si Xiaolu, maliit na sugat lang to, okay lang ako. Kaya kong maglakad. Mas mabuti na akong sumuporta sa'yo. Wala ang doktor. Pagtatali lang ng sugat, hindi kailangan ng doktor. Upo ka. Ang lapit niya. Kailan mo natutunan mag-ayos ng sugat? Kailan mo natutunan ang teknik na yan? Noong nakikipag-away kami sa East para sa teritoryo. Nakakipag-away. Para sa teritoryo. Dati akong part-time, madalas masugatan sa agawan ng trabaho. Siguro dahil palagi kang sinasaktan ng mga magulang mo. At ni Zaimin. Kaya mo natutunan yung mga yan. Alaynan, Si Xiaolu, anong klaseng lalaki ang gusto mo? dapat matapang ang lalaki kaya makipag-away at magpatino. Paano ba maging magaling makipag-away? Kailangan malakas ang katawan at mag-practice ng martial arts. May kaibigan ako, gusto rin niyang maging magaling makipag-away. Pero kasintanda na niya ako ngayon. Huli na ba? Ano ka ba? Dapat mula bata pa lang nag-aaral na ng martial arts. Sa edad mo, huli na ang lahat. Tapos na ang pagtatali. Yitsen, ano nang nangyari? Wala. Yun ang dati. Ngayon, okay din ang mga lalaking edukado. Yung marunong, matalino. Ito, para sa'yo. Salamat sa pagsalita para sa akin kahapon. Aalis na ako. Mga lalaking edukado. Si Xiaolu, ilalabas na ang resulta ng midterm exam. Hindi naman siguradong matatalo kita. E di, binabati kita ng maaga. Ang unang pwesto sa midterm test na ito, akin na talaga, mapa. Hintayin nyo lang, akyat ako sa stage para tumanggap ng parangal. Tiyanay, kung makuha mo ang unang pwesto, hindi lang scholarship, pati pangalan ng pamilya Lin. Mga mata ng mga taga Summer City ay luluwalhati. Sa mga nakaraang taon, palagi ng unang pwesto ang kapatid mo. Kung ikaw naman ang makuha ng unang pwesto ngayon, may papasa na ng papa sa'yo nang walang duda. Flash Corporation. Huwag kayong mag-alala, Papa, hindi ko kayo bibigin. Lin Xiaolu, bakit pa palagi kang nanguna? Lin Chanlu, palagi na lang ikaw ang number 1. Lin Chanlu. Lin Chanlu, ngayon tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Ate, kumusta ka na? Si Master Wang at ang kanyang grupo, hindi ka nila inaapi, di ba? Laging akong nag-aalala sa'yo. Pero wala akong paan para makipag-ugnayan sa'yo. Natakot talaga ako na baka may mangyari sa'yo. Umalis ka diyan, hayop ka. Hindi ka na parte ng pamilya Lin. Nakipagsapalaran ka sa anino, tapos lalapit ka pa sa amin. Nakakasama ng loob. Mapa, kinuha ko ang unang pwesto ng at ko ngayon. Natakot ako, baka hindi niya matanggap. Xiaolu, kung magpapakita ka at makakaapekto sa pagtanggap ng parangal ni Chan AI, hindi kita patatawarin. Ano ba naman yan? Isang basurang estudyanteng walang alam sa utak. Paano siya makakakuha ng unang pwesto? Saan ang tiwala mo? Pa, sa tingin ko, dahil malamang bumagsak si ate sa exam, kaya nagagalit siya at ako ang sinisigawan. Lin Xiaolu, ikaw mismo ang tamad mag-aral. Karapat dapat lang na bumagsak ka. Tapos ngayon, nandito ka pa. Naninirang puli kay Chan AI. Noong ako pa ang palaging nanguna, hindi kayo masaya. Puro panalay pa ang ginawa ninyo. Ngayon, itong si Lin Chanay. Kahit kumpiyansa siya, agad kayong dumating, nakaayos pa. Kahit na nanguna ka noon, ano naman ngayon? Tapos na yon, lumipas na. Ang number 1 ngayon ay si Chan AI. Anong karapatan mo mag-ingay dito? Parang aso? Hindi pa ina-announce ang resulta. Huwag masyadong kumpiyansa. Baka kayo pa ang mapahiya sa huli. Ate, ibang-iba na ang panahon ngayon. Hintayin natin ang resulta.
Xiaolu, andito ka. Resulta ng exam, 5 minuto na lang. Kahit na palagi kang top sa buong batch. Naghanda ako ng 3 buwan. Mas mataas makukuha ko kaysa sa'yo. Pang Zayuan, magpahinga ka na. Sa lahat ng midterm, hindi ka pa nanalo laban kay Xiaolu. Kung gusto mo talagang manalo, dapat lang nahayaan ka ni Xiaolu sa mga major problems. Ay naku, top ako, pero lahat ng sagot ko, hula lang. Mga kaklase, unahin ang pagkakaibigan, pangalawa ang exam. Basta gawin ang best, hindi importante ang ranking. Tingnan mo si Xiaolu, napakamapagpakumbaba. Kahit wala pang resulta, nagsisimula na siyang mag-alo. Mukhang napakagaling ng performance ni Xiaolu ngayon. Baka sisirain niya ang historical record. Sayang, pero ako lang ang makakasira ng record. Lin Chaneyay, hindi ka pa nakapasok sa top 30 ng batch. Paano mo nasabing ganyan? Pang Zayuan, buong araw ka lang sumusunod kay Lin Xiaolu. Dahil lang ba mas mataas ang grades niya kaysa sa akin? Mula ngayon, ako ang papalit sa puso mo. Lin Xiaolu, sasabak ka ba sa pustahan ko? Ang talo sisigaw, ikinahihiya ko ang dugo ko. Wala akong kinalaman sa pamilya Lin, wala akong interest. Palagi siyang kumpiyansa sa grades niya. Bakit ayaw niyang makipagpustahan? Walang epekto ang panginis. Hindi kailangan ni Xiaolu ng pustahan. Na, kahit ako, hindi naniniwala. Mangarap ka na lang kung gusto mong matalo si Xiaolu. Kaya Nay, kumalma ka. Hindi interesado ang mga kaklase sa family drama nyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Na ako, si Lin Chaneyay. Hindi mas mababa kay Lin Xiaolu. Mga kaibigan, huwag ninyong sabihin pinipili ko ang anak ko. Ngayon, seryoso kong ako kung sino sa kanilang dalawa ang mas mataas ang grade. Ang Lin Financial Corporation, akin itong ibibigay. Ang Lin Financial Corporation ang buhay ng pamilya Lin. Ang makakuha nito, ang magiging susunod na leader ng pamilya Lin. Pumapayag ako. Kaya pala ang haba ng usapan. Para lang ito. Xiaolu, makipagpustahan ka sa kanya. Ang academic record ni Lin Chaneyay. Anong laban yan sa'yo? Parang binigay na lang sa'yo ang kumpanya. Pumusta si Xiaolu sa kanya. Ang mga gagawin niya ay sa pag-aaral. Ano ang pwedeng ikumpara sa'yo? Parang libreng kumpanya na ito. Biglang naging sobrang kumpiyansa. Di ba kayo naglaro ng gayaan? Impossible. Ikaw ate, baka alam mo na. Bagsak ka na, kaya wala ka ng lakas ng loob na lumaban? Kung sino man ang magiging top 1, di ko alam pero kahit. Mamatay lahat ng matatalino sa mundo, hindi pa rin siya. Si Lin Chaney ang magiging top 1. Kung ganun, di ba? Kung ganun, sige. Tara na sa taas. Tianay, tara na. Sabay nating malaman ang resulta. Tianiyay, tanggapin mo ang pagkatalo. Tanggapin mo. Malalaman na ang ranking sa midterm exam ngayong semester. Xiaolu, Tianiyay, pinutin ninyo ang play button. Tingnan natin ang malaking screen. At, di mo inaasahan, no? Inaghirapan mong mag-aral. Perpektong papel mo. Pangalan ko ang nakasulat. Mamaya, ikaw na yung anak sa labas. Mapatunayan at lahat ng kayamanan ng Lin mapupunta sa akin. Ang tunay at legal na anak. Nanay, tatay, bakit di kayo masaya? Top 1 ako. Lin Chan AI, tignan mo kung nasaan pangalan mo. Siyempre, sa number 1. Xiaolu, hindi siya ang top 1? Xiaolu, nanalo ako. Top 1 talaga ako. Naghula-hula lang, naging number 2 pa rin. Salamat sa Diyos. Salamat po. Impossible. Pinalitan ko na ang papel. Tianyay, ano to? Paano nangyari? Bakit ako ang huli? Baka pinalitan niya ang papel ng maaga. Di ba sabi mo ikaw ang top 1? Top 1 nga. Sa dulo. Hahaha. Paano nangyari yan? Hindi naman siya nag-aral ng mabuti. Sabi ni Chanay, araw-araw daw siyang nagsisikap. Sikap. Ang sikap niya ay kung paano siya malalaman kay Xiaolu. Kita naman ng lahat ng kaklase. Tianay, ikaw pala ang nananakit kay Xiaolu. Wala akong magulang, pero naniniwala ba kayo sa akin? Si Lin Xiaolu ang nagsisinungaling tungkol sa akin. Ate, sobra ka na. Hindi kita palalampasin nito. Teka, nakalimutan mo na ba ang pustahan? Ang talo dapat aminin. Na siya ang maliit na kaibig-ibig. Ikaw. Xiaolu, huwag mong pansinin yung sinabi ng kapatid mo kanina. Si Lin Chan mismo ang nagmungkahi ng pustahan. Bakit hindi ito mananatili? Xiaolu. Si Tianay ang tunay mong kapatid. Ganyan mo ba siya ihahiya? Hindi ba't nagmumukha lang tayong katawa-tawa sa lahat? Patawarin mo na lang si Tianay. Kung ako ang natalo ngayon, papatayin niyo ba ako? Lin Xiaolu,
huwag kang magpakasobra. Dapat malaman mo ang limitasyon mo. Xiaolu, kung kumalat ang balitang ito, masisira ang pangalan mo. Dahil siguro, hayaan mo na. Lin Xiaolu, pati sarili mong kapatid. Ginaganyan mo, paano ka titingnan ng mga tao? Pwede nang kalimutan ang pustahan. Alam ko na. Sa puso niya, ako pa rin ang pinakamahalaga. Pero ang Lin Financial Corporation, dapat ipatupad na ang usapan. Nanay, tatay, sa araw na ito pinahiya ko ang pamilya Lin. Ayoko nang mabuhay. Siyan AI, anong nangyari sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Iniisip mo pa rin ang sarili mo? Tao ka pa ba? Dapat pag-usapan ng mabuti ang Lin Financial. Shh, dalhin mo muna si Xiaolu sa klinika. Lin Chusheng, mula ngayon, huwag mo nang ituring na anak mo ako. Xiaolu, tungkol sa nangyari ngayon. Nakita ng guro, ang tapang mo. Napakagaling mong bata. Xiaolu. Sa ngalan ng paalan, ipinapangako ko sa'yo, hindi na namin papayagan ang anumang uri ng pang-api o kawalang katarungan sa pamilya na mangyari sa loob ng eskwelahan. Nandito ang paaralan para sa'yo. At Xiaolu, buti nga't wala ka ng pamilyang ganyan. Kami ang pamilya mo ngayon. Malugot kang tinatanggap. Halika sa amin, kumain at tumira ka na rito. Xiaolu, ituring mo na lang akong kapatid mo. Si Yaolu, nandito kami para sa'yo. Malamig ang aircon dito sa klase, suotin mo ito. Salamat. Mga estudyante, may magandang balita. Isang sikat na musikero mula sa Tsina, si Yung Infeng, ay pupunta sa ating paaralan para pumili ng isang pianistang estudyante. Ang mapipili ay magkakaroon ng ₱1,000,000,000 scholarship. Maghanda kayo at sumali ng maami. Tapos ng klase, pwede na kayong umuwi. ₱1,000,000,000 premyo, gagawin ka talagang yaman. Sino kaya ang makakakuha? Sa buong paaralan, si Luyo ang pinakamagaling na piano. Kung hawak namin, sigurado siya ang manalo. Wala nang iba. Zimin, saan ka pupunta? Di ba sabay tayo mag-lunch? Pumunta na sa akin, hindi mo ako. Lin Xiaolu, isang probinsyana ka lang. Anong karapatan mo para agawin si Zimin sa akin? Sa konser sa isang araw, lulupigin kita ng hasto. At ganap na mabibihag ko ang puso ni Zimin. Tianay, okay ka lang ba? Euro. Hindi mo napapansin. Ang na yung Li Xiaolu. Sa kanyang kakayahan, ganyan lang ba ang score na makuha niya? At nitong mga nakaraang araw, ibang-iba na ang ugali niya. Para bang, ibang tao na siya ngayon. Kahit ano pa siya ngayon, hindi ko matitiis ang galit ko. May paan ako. Sumama ka sa akin. Yuro, ano to? Basurang pagkain mula sa kusina. Bubuhusan natin siya. Di nalalapit sa kanya, yan si Zimin. Kahit si Fang Ziwan, di nakakain ng maayos kapag kasama siya. Ano to? Nasira ba ang pinto? Lin Xiaolu. May handog ako para sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo. Anong sira nitong pinto? Di mabuksan. Ano tong amoy? Adobong baboy. Paborito ko. Ay, ang sarap na ngayon. Sila, sila ang lahat. Tita, Ano nang nangyari? Nasira ang pinto. Lin Xiaolu. Naghanda ako ng malaking igalo para sa iyo. Handa ka na ba? Anong klaseng pinto ito? Hindi pa mabuksan. Anong amoy ito? Hong Xiaoru, paborito ko. Ay, ang sarap ng pagkain ngayon. Sayang lang, si Tita Wang ay madalas magtipid sa pagkuha. Tita, Ganito lang karami ang karne? kung ayaw mo, huwag mo kainin. Ibalik mo ang sandok ko. Mukhang hindi gumagana ang kamay mo, kaya kumuha na lang ako, Nay. Magpatingin ka na sa doktor, baka may Parkinson ka na. Hahaha. Yang demonitang to, isalansan mo ulit ang karne. Kung hindi, siguradong wala ka nang makakain na karne dito. Nay Wang, sapat ang binabayaran namin mga estudyante bawat buwan. Pero tuwing magsasandok ka, laging kalahati lang ang nilalagay mo. Magkano ang natitipid mo sa isang araw? Saan na pupunta? Dapat mong ipaliwanag sa amin lahat ito. Bakit? Nagbayad kami, pero hindi kami binibigyan ng karne? Ama, yung huli kong kinain, aba lang ang nakita ko. Tumigil kayong lahat. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang hipag ni Chairman Yi. Chairman Yi, alam ba niyang inuubos mo ang mga pagkain?
Sinasadya mong magsandok ng kaunti at dalhin sa bahay ang tira. Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo? Huwag kang magsinungaling. May ebidensya ka ba? Nandyan ang kisi. At itong batang ito. Siya ang bagong top isa. Pag nagutom, nasisira ang utak niya. At hindi na makapagbigay ng karangalan sa eskwela. Kaya mo bang panagutan? Ipag ni Chairman Ye. Bawat buwan, buo at sapat ang binabayad namin mga estudyante. Pero inaabuso mo ang posisyon mo. Pwede naming ireklamo ka sa Departamento ng Logistics. Yang babaeng yan. Ikaw ang madaldal. Gagapasin ko yung bibig mo. Hoy, mga bata, usap tayo. Pwede naman pag-usapan to. Kaya, maayos ka na bang magsasandok ngayon? Anong gusto mo? Dagdagan kita, Nay. Dagdagan mo siya. Narinig niyo lahat, di na mag-aalog ng kutsara si ate. Kulang pa. Dagdagan nyo lang. Ang galing ninyo, Xiao Lu at Ziyuan. Astig si At Lu. Idol namin. Ano ba yan, Euro? Nagkarlang, bakit di pa bumabalik? Hanggang ngayon wala pa rin. Lin Xiao Lu, halika. Ang galing mo ang hiniwang sibuyas sa kanin ko. Pwede ka nang umupo sa tabi ko. Xiao Lu, huwag kang alis. Tumigil ka. Huwag kang magpakatanga sa'yo. Binibigyan kita ng pagkakataon na lumapit sa akin. Bitawan mo siya. Fang Ziyuan, huwag kang makialam, N. Ang problema niya, problema ko rin. Gusto mong tanggalin ang sibuyas? CJ. Wala nang kahit aning sibuyas ngayon. Kontento ka na, Ye. Lin Xiaolu. Lin Xiaolu. Bata, kung gusto mong makakain kasama ako, lumuhod ka at magmakaawa. Baka sakaling pag-isipan ko. Nagawin kitang basahan ng paa ko. Ang galing talaga ni Xiaolu. Ang sarap ng ginawa niyang to. May gulay, may karn, kumpleto sa sustansya. Ha ha ha. Yi, huwag mong sayangin yan ha. Ha ha ha. Xiaolu, okay lang ba kamay mo? Patingin nga. Baka may mga tinik. Okay lang. Tara, kain na tayo. Ate Xiaolu, dito ka na umupo sa tabi ko. Malapit dito sa aircon. At Lu, tapos na ako kumain. Salamat sa inyo, okay na kami dito. Xiaolu, itong hita ng manok para sa'yo. Kahit ka naman, kumain ka rin ng marami. Ate Lu, yogurt para mabilis matunaw ang kinain. Tikman mo tong prutas ko. Lakas ng loob mong umukod yan? Gusto mong mamatay? Shen Jingyu, hindi basta-basta ang baliw na yon. Sino ba ang napakabaho? Yuru, Linchan AI. Ano ba tong amoy nyo? Si Lin Xiaolu yon, ang putang na yon. Hindi ko siya palalampasin, si Lin Xiaolu. Yuru, baka gusto nyo munang maligo? Uwi na kami, naligo na kami. Zimin, hindi mo naman siguro ako inaayawan. Paano naman? Xiaolu. Tingnan mo yung exam paper mo. Sa kanya mo. Hindi ka magkakamali sa pangatlong tanong. Sinadya mong matalo sa akin, di ba? Ang hina talaga ng basehan ko, kailangang magsipag mag-review. Kung hindi, sa susunod na exam, talagang mahuhulog na ang maskara ko. Oh, siya nga pala, Fang Sayuan, may oras ka ba mamayang gabi? Gusto ko sana magpatutor sa'yo. Tutoring mamayang gabi. Paano mo ba ako tuturuan? Hina ng pundasyon ko, kailangan kong mag-aral ng todo. Ayaw mo. Gusto ko, pero Sige, sa bahay mo mamayang gabi o sa vacant na classroom. yung ganong bagay, pwede bang sa classroom gawin? Eh di sa classroom na lang. Pagkatapos ng klase, huwag kang umalis. Hindi, Xiaolu, kahit na mga adult na tayo. Pero yung bagay na to, biglaan masyado. Baka kailangan kong maghanda ng konti sa isip ko. Tutoring lang, anong paghahanda sa isip? Pinapasabi ko, magturo ka sa akin pagkatapos ng klase. Ano ba yan? Wala naman. Nalasing na ba kayo? Umandar na kayo. Oy, bula ka ba? Ito ang paborito kong upuan, putangina. Umalis ka diyan. Public area ang canteen. Unang dumating, unang nakaupo. Pilosopo ka pa? Ako ang hari dito, putangina mo. Hindi solusyon ang karahasan para magkaroon ng respeto. Ang mga patakaran mo sa mundo, puno ng butas.
Lin Xiaolu, wala kang alam. Wala akong alam. Sige, turuan kita ng patakaran sa mundo. Legal ba ang pag-angkin mo? Nasaan ang permit? Binoto ka ba? Anong mapapala mo sa upuang ito? Dagdag ba ng 2 onsa ng karne sa ulam mo? O dagdag 10 puntos sa exam mo? Kung walang pakinabang, walang saysay. Boss, parang may punto siya. Sa totoong mundo, labanan sa labas, pagtutulungan sa loob. Kung gusto mong maging boss, para sa klase ka lumaban. Hindi pambubuli sa kapwa estudyante para magpakitang gilas. Sa ganyang ugali mo, 3 araw lang, patay ka na sa daan. Busog na ako. Una na ako. Teka, Lin Xiaolu, nakapaggang ka na ba? Siguro napapanood mo lang ng sobra ang mga gangster movie. Lin Xiaolu, ang weirdo mo na. Parang totoong gangster ang dating niya kanina. Panoorin niyo lahat ng gangster movies. Chen Jingyu. Baka ayaw ni Lian Fang na ma-question ang pagiging bully mo. Di ba, Lian Fang? Pagkatapos ng klase, sampalin ninyo yun ng malakas. Lalo na yung lalaki. Sa susunod na buwan, sagot ko na lahat ng gastos ninyong 3. Seg. Sakto, interesado ako sa babae. Kuya Lee, ako lang ang dapat sumundo kay Master ngayon. Mukha kang hold-upper, huwag mong ipahiya si Master. Ako ang godfather ni Master. Tawag mula kay Master, tigil muna ang laban. Mag-aral si Master sa paaralan, di uwi ngayon. Mag-aral? Seryoso na pala si Master. Ang mahalagang misyon ng Anino Brotherhood ngayon ay siguraduhing matuto ng mabuti si Master. Tara na sa paaralan. Ziwan, hindi ka pa umuwi. Hinihintay mo ba ako? Para turuan mo ako. Alam mo naman ang nararamdaman ko, di ba? Sa EE class noon, papayag ka sana sa akin. Tama ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita hinihintay. Nahihiya ka pa. Kung hindi ako, sino pa ba? Xiaolu, ang tagal kitang hinintay. Akala ko hindi ka na darating. Siya pala ang hinihintay mo. Tapos na ang klase. Bakit kasama mo pa rin siya? Ano ba nang meron siya? Wala kang pakialam. At hindi ko sinabing. Tuturuan kita. Pwede ka nang umalis Ikaw. at umuwi ka na maghilod ka. Amoy kulog ka. Siya kaya ang gumawa ng kalokohan sa Sith. Paalam. Lin Xiaolu. Huwag mong hayaang mahuli kita. Baka masaktan ka. Ginoong Fang, magsimula na tayo. Seryoso ka? Mag-aaral talaga tayo. Xiaolu, ang lumana ng mga gamit mong yan. Ano ang problema? Yan naman ang gamit ko dati pa. Sige. Magsimula tayo sa problemang ito. Tungkol sa monotonicity ng function sa interval. Sandali, ano ba ang interval? Lin Xiaolu, huwag kang biro-biro. Ang interval ay isang tuloy-tuloy na saklaw, halimbawa sa number line mula E hanggang E. Gets ko na. Parang paghahati ko lang ng teritoryo. Ang East Street hanggang West Street ay. Ang South Gate hanggang North Gate ay isa pang interval. Tama ba yon, Fang Zhaiyuan? Pwede ihalin tulad yon. Pero bakit hinahati ang teritoryo? Ano ba ang balak mo? Lin Xiaolu, putang ina mo, niloko mo ako. Yung mga sinabi mong patakaran, wala yan sa mga gangster movie. Chen Jingyu, ano ba ang gusto mo? Siyempre, paparusahan kita. At siya rin. Gusto ko lang mag-aral ng maayos, naghahanap ka ba ng away? Boss, parang may naramdaman akong pumatay na hangin. Ako,
Pagkatapos kong pagsabihan kayo, aalis na ako. Ano mang problema pagkatapos kong matapos tong problema? Tuloy. Ako, ang hari ng eskwelahan, matatakot ba sa isang babaeng tulad mo? Sage, 5 minuto. Tingnan natin ang gagawin mo. Okay, tapos na ang interval. Ngayon, tingnan mo ulit tong problema. Ano ang sagot? B. Alam ko to. Talagang iba ang master. Tingnan mo, pila-pila ang mga estudyante. Pa magpaturo sa kanya. D to tutoring. Matagal nang singli ang master. Naghahanap na yan ng magiging asawa. Boss, dito tayo para manggulo. Bakit tayo nakatayo lang dito? Ano ba yan? Lin Xiaolu, paalala ko sa iyo. Malapit na matapos ang 5 minuto. Ang sagot sa problemang ito ay you. Si Aulu, si ang sagot. Kanina pa sinasabi, bakit nakalimutan mo agad? Ano ba ang nasa utak mo? Bawal galawin ang master. Sinong tanga ang gustong mamatay? Walang respeto sa master. Siraan natin to. Lin Xiaolu, akala mo bahari ka ng eskwelahan? 5 minutong pagtitiis ko. Ngayon na ang bayaran. Sugurin nyo. Ita, Anino Brotherhood, yung may gintong tahi. Idolo, sa wakas nakita ko na ang tunay na yo. Hoy, lalaki, oas mo na. Tigil, sino nagpausok sa inyo dito? Sinabi ko na nga, may review session ako. Sumusuway ba kayo? Master, hindi po namin sinasadya. Kami lang po ay... Lumabas? Sage po, Master. Aalis na po kami. Mag-aral po kayo na maayos. Ita, At kayo? Ano ang kailangan nyo? boss, ang pinto ay nasa dakong yon. Ate, kumpleto na ba ang mga tauhan nyo? Pwede ba ako? Gasto ka pala? Di nag-aaral ng mabuti mo. Kapag nakita pang nang aapi ka, hindi kita patatawarin. At ikaw, Fang Zayuan, ituloy mo ang review mo. Zimin, dala ko ang almusal mo. Sa music festival ngayon, confident na confident ako. Kapag nakuha ko na ang 100 milyon, papayag si Titoy. Sa atin, di ba? Talagang ikaw ang karapat-dapat sa premyong ito. Pinapunta ko na si Papa. Kapag nakuha mo na ang premyo, hihingi ako ng pahintulot para kanselahin ang kasunduan. Nakakalungkot lang. Hindi na ito makikita ni Lin Xiaolu at Fang Ziyuan. Masyadong mapanira si Chen Jingyu. Malamang nasa ospital na silang dalawa, nakakabit sa suwero. Ang salitang perseverance. Ibig sabihin pagtitiyaga. Ano ang pangalan? Pigilan ang pag-aalsa na lang. Bakit ganito si Zimin? Ang akademya, si Chen Jingyu ba? Kumuha na, kailangan mo sa... Hindi pwede yan. Si Chen Jingyu ang pinakamasunurin sa mga patakaran ng mundo. Mukhang wala siyang pagkakataon kagabi para kumilos. Boss, nandyan siya. Tara. Ano? Dito niya gagawin? Mas mabuting tumawag na tayo ng ambulansya. Pakisuyo, tanggapin ninyo kaming tatlo bilang mga alagad. Nanaginip ba ako? Si Chen Jingyu na hindi kailanman yumuyo ko. Si Chen Jingyu ay lumuhod sa harap ni Lin Xiaolu, yung hamak na probinsyano. Nababaliw na ang mundo. Ang tigre ay naging tauhan ng pusa. Chen Jingyu, anong kalokohan to? Tumayo ka. Maraming tao ang nakatingin. Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Payag ako, basta magsisimula ka ng mag-aral ng mabuti ngayon. Talaga? Pwede mo ba akong tulungan? Nahumingi ng pirma mula kay Master Wong Kishan. Mga tagahanga talaga namin siya. CJ, kung makakakuha ka ng 10 pwesto pataas sa huling pagsusulit. Payag ako. Mga kaklase, mula ngayon. Tapos na ang pagiging hari ng eskwela. Si Chen Jingyu ito. Mag-aal ng mabuti at magpupunyagi araw-araw. Sabay tayong magsika.
Chen Jingyu, nakuha mo na ang pera pero hindi mo ginawa ang trabaho. Ano ba ang ibig mong sabihin, putang ina? Simula ngayon, si Lin Xiaolu. Ang pinakamahalaga sa akin, si Chen Jingyu. Kung muling gagambalin nyo, si Lin Xiaolu, dadaan muna kayo sa akin. Nababaliw ka na. Zimin, magsisimula na ang kompetisyon. Alis na tayo. Nanay, tatay, si Yuru ang pinakamatalik kong kaibigan. Nangako na siya, kapag nanalo tayo ngayon, maglalabas siya ng 5 milyon para mamuhunan. Sa lipunan, talento at koneksyon ang kailangan. Walang kwenta yan. Chan AI. Kamusta naman ang ate mo sa eskwelahan? Ano ba ang nangyari sa ate mo? Ang at ko kasi. Xiaolu, halika rito. May itatanong ako sa'yo. Ano ba? Sa harap ng maraming tao, gusto mo ba akong kidnapin? Noong huli, sinabi mong inaapi ka ni Chan AI sa eskwelahan. Totoo ba yon o hindi? Kayan mo lang naalala? Maniniwala ka ba kung totoo? Ipaparusan mo ba ang paborito mong anak na babae para sa akin? Kung totoo ang sinasabi mo, anak, hahanapan kita ng hustisya. Huwag na. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tumigil ka. Si Lin Chan AI ang tanging minamahal mong anak. Anong drama na mabuting ama? Ito Lin, sa eskwelahan, hagdan, pasilyo, likod bahay. Hindi naranasan ni Xiaolu ang pang-api? Kung talagang nagmamalasakit ka kay Xiaolu, mag-imbestiga ka, magtanong ka, hindi yung nandito ka. Nagpapangga at pinipilit siya. Ang ganda ni Yuru, panalo ka sa bilyong piso. Yuru, ikaw ang numero 1 pianist sa College of Business. Tiyak na pipiliin ka ni Ginoong Qinfeng. Zimin, hindi ko sisirain ang iyong tiwala. Itoye, kung sakaling manalo ako. Sana'y payagan ninyo ang aming pagmamahalan ni Zimin. Lin Xiaolu, lumapit ka rito, may sasabihin ako sa'yo. Dito na lang natin pag-usapan. Lin Xiaolu, wala ka bang modo? Alam kong lagi kang inaapi ni Zimin sa eskwelahan. Marami kang dinanas, ngunit ito ay pagsubok. Pa makapasok sa pamilya Lin sa kasamaang palad, ikaw ay nabigo. At ano ngayon? Hindi, ang pamilya Ye ang sinungaling at ayaw tumupad. Kundi dahil hindi ka karapat-dapat. Gusto mo lang yata ang isang bilyong premyo, di ba? Lin Xiaolu, isang bobot libro lang ang alam. Wala kang karapatang magpakasal sa pamilya Ye. Luyuru, sigurado ka bang? Magkakagusto sa'yo si Ginoong Qinfeng. Ilang taon na akong nagpa-practice, ngayon na ang pagkakataon ko. Narito ang 5 milyong piso, bayad pinsala ng pamilya Ye. Mula ngayon, tapos na ang kasunduan ninyo. Lin Xiaolu, kung magmamakaawa ka ngayon, baka pag-isipan kong kunin kang katulong sa pamilya Ye para matupad ang pangahap mong makita ako araw-araw. Kunin mo na ang 5 milyon, ang hiling ko lang. Mawala na kayo sa harap ko. Magmamataas ka pa ngayon, huwag kang magsisisi. Kapag naging pianist na ako ni Ginoong Qinfeng, hindi na lilingon pa sa'yo si Zimin. Gisingin mo na ang sarili mo sa panaginip mong umangat. Sana'y magpakasal kayong dalawa at huwag nang manira ng iba dahil tunay ngang bagay ang isang puta at isang aso. Tumayo ka ng maayos at panuorin kung paano ako magwawagi. Ginungkin, si GNG Luyuru ay may pambihirang husay sa piano. Magugustuhan mo siya. Susunod, pakisalubong natin si Genji, Luyuro, para magtanghal para sa atin. Wala namang kakaiba. Paalang tulog na musika. Walang dating. Muntik na akong makatulog sa init. Ang pagtugtog ni Luyuru ay napakahusay. Talagang karapat-dapat siyang maging pianist. Yuro, ang galing-galing mo. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. May magandang kinabukasan ka talaga. Ang kinabukasan ng pamilya Lin ay nakasalalay sa mga koneksyong tulad mo. Nagsisisi ka na ba ngayon, Lin Xiaolu? Huli na. Hindi ka karapat-dapat magsuklay ng buhok niya. Perpekto, walang pagkakamali. Lin Xiaolu, ito ang agwat na hindi mo kayang lampasan sa pagitan natin. Tiyak na ako ang pipili ni Ginoong Qinfeng. Salamat sa kahangahangang pagtatanghal ni Genji. Yuro, ngayon ating pakinggan ng may paghihintay. Ang propsyonal na komento ni Guro Qinfeng. Ang teknik sa pagtugtog ni GNG, Luyuru,
ay napakahusay, at ang melodya ay napakaganda. Salamat po, Guro Kinfeng. Upang makamit ang tagumpay na ito, nais kong pasalamatan muna. Paumanhin, estudyante. Hayaan mo akong tapusin. Ang iyong teknik ay perpekto. Ngunit kulang ito ng kaluluwa. Bawat nota ay tumpak, ngunit wala akong narinig na anumang damdamin o lakas. Kaya't hindi ikaw ang hinahanap ko. Paumanhin. Kahit si Luyuru ay hindi tinanggap, ang pamantayan ni Ginungkin ay napakahigpit naman. Zimin, Tito Yi, paumanhin. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. AME, ganoon lang pala ang tinatawag na piano master? Ganoon lang. Lin Xiaolu, ikaw, isang musmos na hindi man lang nakahawak sa piano. Anong karapatan mo para pagtawanan ako? Hindi ako nagsalita. Tito Yi, si Yu raw ay nabigla lang ng kalooban. Dahil sa kaguluhan ni ate, hindi siya nakapag-perform ng maayos. Lin Xiaolu. Ikaw, ayaw mo lang makita na masagumpay si Uru. Ha? Kasalanan ko pa? Hinang ng loob mo, kasalanan pa ng audience. Ang galing mo talagang magpasa ng sisi. Hahaha. Mayroon pa bang ibang gustong umakyat sa entablado? Biyaya ito. Sa buksahan, sino pang magaling kay Yu? Na maglalakas loob pang umakyat ngayon? Hindi ba paghahanap lang yan ng kahihiyan? Principal, Sinabi ko kanina ni classmate Lin Xiaolu na, hindi maganda pagtutuko, mas magaling siya sa piano, kaysa sa akin. Principal, hindi lang magaling mag-aral ang ate ko, kundi nagtatago pa ng kayang gawin. Sinabi rin niya, na mabibigla si Ginoong Kinfeng. Kadug, hindi nagsalita ng ganyan ang boss ko. Principal, paninirang puri at panggugulo lang ito. Principal Zhao, hayaan ninyong umakyat si Lin Xiaolu. Magpakita. Kung hindi siya maglakas loob, nanggugulo lang siya. Dapat siyang parusahan. Ako si Qin Feng, 20 taon na sa mundo ng musika. Lahat na ng klaseng eksena nakita ko. Mabibigla ako. Nakikinig ako. Xiaolu, akyat ka na at pindutin ang ilang teklas. Bumaba ka na agad. Huwag kang magpahiya. Tama, walang umaasang magaling ka talaga. Akyat ka na para matapos, mag-sorry, para maging lively ang atmosphere. Boss, baka umalis na lang tayo? Ang layo natin sa exit, mas nakakahiya kung mahuli tayo. Aalis? Kung gusto nila ng tugtugin. Tara, laro tayo ng todo. Sumama kayo sa akin. Xiaolu, ano ba ang ginagawa mo? Boss, kung ikahihiya mo lang, huwag mo na kaming isama. Ako. Marunong lang ako magpalakpak ng ritmo. Yun lang, sapat na yon. Atlo kayong akyat? Sasabay-sabay ba kayong kakanta? baka naman, sina Pang Ziwan at Chen Jinyu, marunong magpiano, si Lin Xiaolu. O baka susuko na lang at gagawa ng kung anong performance art. Ang tagal ko na hindi nakakahawak ng piano. Noong nasa grupo pa ako. Para lang mapaangas, isang kanta lang talaga ang alam ko. Yun na lang ang kaya kong tugtugin ngayon. Xiaolu, naubos na ang oras. Naghihintay na ang lahat. Simulan na ninyo. Na, kaya ba o hindi? Kung hindi, bumaba na kayo. Tiyan Yai, bakit mo pinaakyat yan? Ikakahiya lang natin ang apelido ng mga Lin. Nanay, tatay, paano kung may talento at kakayahan talaga si At? Ayokong masayang ang pagkakataong ito para sa kanya. Tingnan ko kung paano mo ito ayusin. Xiaolu, ano ba talaga ang balak mo? Baka dapat humingi na lang tayo ng tawad sa lahat. Ano na kinakatakot ninyo? Teka, kaya ba talaga to? Xiaolu, ano ba talaga ang gagawin ninyo? EET, magpe-perform ba kayo ng skit? Gusto pa ba niyang lalong mapahiya? Tama na. Kalokohan ito. Maamin na akong nakilalang katulad mo. Puro kayo kayabangan, nagpapapansin lang. Alis na ako. Bakit hindi ninyo sila pinabababa? 3, 2, 1. Anong klaseng boses ito? Ang lakas. Para akong nasa isang mundo ng digmaan. Mark Kinfeng, ititigil ko na kaya? Hindi. Huwag. Ang buhay na boses na ito. Ang malakas na sigaw na ito. Puno ng dugot alikabok. Puno ng katapangan sa mundo. Hindi ka panipaniwala. Isang babaeng sophomore pa lang ang kumakanta nito. Ang galing. Paano nangyari to? Hindi na siya. Ang Lin Xiaolu na kilala ko. Xiaolu. Saan mo natutunan ang ganitong klaseng kanta?
Anong nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon? May problema ba sa tenga ko? Ano to? Musika ba yan? Mandaya lang si Lin Xiaolu. Ilog, dumadaloy silangan mga bituin, sumusunod sa hilaga. Hoy! Sumusunod sa bituing hilaga. Isang mangkok para sa tunay na pagkakaibigan, ang ganda. Ang init ng damdamin. Ito ang musika na gusto ko. Tumugtog ang himno ng bayani, magkakapatid, magsama-sama. Si Master ang tumawag sa atin. Napanalunan pa ni Xiao Lu ang pagkilala ni Ji Qinfeng. Napakagaling ng pagtatanghal, estudyanteng Lin Xiaolu. Ipinapahayag kong ikaw ang nanalo. Mark Kinfeng, pero siya. Hindi naman marunong magpiano. Matututunan ang piano. Ang tunay na damdamin ang bumibihag sa puso. Yuru, gumising ka. Nanalo siya. Chaneyay. Buti na lang ginawa mo yon ngayon, kung hindi dahil sa'yo. Hindi namin malalaman ang galing ni Xiaolu. Lin Xiaolu, magandang araw. Maaari ba kitang tanungin? Gusto mo bang maging aking pianist? Kapag pumayag ka, hindi lang 1 bilyon, isusugod kita sa pinakamagandang music school sa buong mundo para mag-aral. Ang mananalo sa kompetisyon ay tatanggap ng premyong 1 bilyong piso, direkta sa Central Music Conservatory. Yu Rao. Xiaolu, pumayag ka na. 1 bilyon. Isang beses lang to sa buhay mo, huwag mong palampasin. Salamat, Master. Pero di ko kayang maging pianist. Bakit? Ikaw ang pinakamagaling na pianist na nakita ko. Ang iyong pagtugtog ay puno ng damdamin. Salamat po, pero estudyante lang po ako ngayon. Ang gusto ko lang po ay mag-aral ng mabuti. Sage. Pero ang 1 bilyong premyo, ibibigay ko pa rin sa'yo. Kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Xiaolu, sandali. May sasabihin sa'yo ang tatay mo. Xiaolu, may gustong sabihin sa'yo si Zimin. Wala akong sasabihin sa inyong dalawa. Master, narinig na namin ang hino na matatapang. Nakahanda na. Ang mga kapatid. Hindi sabu. Ay mali, may programa kami sa paaralan ngayon. Anong gagawin nyo? Huwag niyong sasaktan si Xiaolu. Kung gusto ninyo siyang saktan, daanan muna ninyo ako. Nga pala, mga tol, kailangan na nating umalis. Bigla kong naalala, may pulong pa tayo sa gang. Nga, kailangan na nating bumalik. Bini-bini, mag-aral ka ng mabuti dito sa eskwelahan. Ha? Xiaolu, Fang sa hinaharap. Fang, lumayo ka sa kanila. Kung wala kang mapupuntahan, pwede ka muna tumuloy sa amin. Boss, delikadong mag-isa ka. Alam ko kung ano ang balak mo. Ano ang gagawin mo? Yuan, wala. Xiaolu, ingat, mainit ito. Boss, kailangan ng utak mo ng sustansya para sa GUE. Pagaywan. Dugo ang ilong mo. Ay! Masyadong maanghang ang instant noodles. Naku. Boss, ako rin, nainitan ako. Ang hihina naman ng katawan ninyong dalawa. Kung sa banyo ayusin yan. Ako na. Ako na. Ako muna, mabilis akong dumudugo. Ako muna.
Alam ko kung paano mas mabisang mapatigil ang pagdurugo. Fang Ziyuan, may tumatawag sa'yo. Umalis ka na, gamit ang maraming tubig. Huwag mo itaas ang ulo mo. Dapat nakayuko ka. Wow, Anong tinitignan niyo? Naku, buy one, take one pa. Ang ganda naman ng biyaya. medyo sobra-sobra na yata. Pasensya na, tuloy lang kayo. Saan mo to? Bakit mo saan ko? Kasi, hindi ka gawa. Hindi ka kayo mo. Ang ganda pala ng katawan ninyong dalawa. Xiaolu. Ikaw ba yung tumatawag sa akin kanina? Hay, hindi. Wala. Yung gabi na, matulog na tayo. Ikaw nang matulog sa kwarto ko. Ako at si Chen Jingyu, sa sahig na lang kami. Sa harap ng pinto ng boss ako matutulog para protektahan ka. Saan mo ba? Ang Xiaolu sabi. Kung kailangan niya umihi. Ay nga, Sex, sa sofa na lang ako. Tiyak nakita ko agad. Ang pinto ng kwarto. Sige na nga. Lukin Cheng, ano ba iniisip mo? Kung sakaling makatulog ka at mapagkamalang manyakis, masisira ang. Tulog na. May aralin pa bukas. Ang tapang mo ah. Sumampa ka pa sa kama ko. Hoy, Fang Ziyuan. Gising. Sa araw-araw, mukha kang payat at mahina. Pero ang ganda pala ng katawan mo. Ha? Bakit nandito ka? Ako dapat ang magtanong yan. Nang tulog ako, bakit ka? Sumampa sa kama ko. Hindi yan. Xiaolu, ikaw na. Diba? Hindi ko talaga sinasadya to. Sabihin mo, may masamang balak ka ba sa Ken? Wala talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi ako. Gago at manyakis na tao. Fang Ziyuan, ano ba ginagawa mo? Bakit ka pumasok sa kwarto ng boss ko ngayong umaga? Fang Ziyuan, kung hindi mo bubuksan ang pinto, papasok na ako. Ha? Ikaw bakit ka basta-basta pumasok? Ako dapat ang magtanong. Bakit nandito ka? Nasaan ang boss ko? Na nahihirapan ako matulog sa ibang kama. Kaya kaninang umaga. Dito na ako matutulog, wala si Xiaolu. Wala ka bang ginawang hindi dapat gawin sa kanya? Mukha ba akong ganoong klaseng tao? AMEA. Walang bayad. Huwag hawakan ang boss ko. Babaliin ko ang mga binti mo. Nasaan na siya? Saan siya pumunta? Baka pumasok na sa eskwela. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Dapat sumunod tayo sa kanya. Paano kung may mangyari sa kanya sa daan? Huwag ka nang magdaldal. Bangon KANA. Fang Ziyuan, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Bakit siya nandito? Ikaw muna ang magbukas. Anong itatago-tago mo? Ano ba ako? Isang bagay na dapat ikahiya? Babae ka, umaga pa lang, galing ka sa kwarto ng lalaki. Ano nung sasabihin ng mga tao kung malaman nila? Magtago ka nga. Chen Jingyu, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin. Nandito ka para awayin si Fang Ziyuan. Ziyuan, Bakit ka nandito? tanghali na, gising ka pa rin. Nasa baba ang driver ko. Ayusin mo na, sabay tayong pumasok. Hindi na. Sabay na lang ako ni Chen Jingyu. Fang Ziyuan. Bakit lagi mo akong iniiwasan? Hindi mo ba alam na mahal kita? Ilang taon na, ikaw pa rin ang mahal ko.
Bakit? Hindi mo man lang ako pansinin. Saan ba ako kulang? Kumpara sa taong probinsyana na si Lin Xiaolu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sinong tinatawag mong puta? Si Lin Xiaolu, isa lang siyang. Galing sa bundok na probinsyana. Bumalik sa pamilya Lin. Labanan niya ako at agawan ng atensyon. Fang Ziwan, huwag kang magpalinlang sa putang yan. Tama, Jineng. Mas kilala ko si Xiao Lu kaysa sa'yo. Kung paniniraan mo pa siya, magagalit ako. Lumabas AN eh. Huwag mo nang siraan ang boss ko. Hindi kita patatawarin. Hindi ba ninyo alam na isa siyang puta ng Anino Brotherhood? Trato sa kanya ng Anino Brotherhood. Parang basahan. Bakan nga. Ginahasa na siya. Isang maruming puta. Karapat dapat ba kayong? Tapos agent ay gize. Ikaw, bakit ka nandito? Boss, kayo ba talaga niyan? Lin Xiaolu, ang lakas ng loob mong dungisan si Fang Ziyuan. Nagkalat ka ng chismis sa likod ko, kaya binigyan kita ng leksyon. Hinay-hinay ba ang leksyon ko sa'yo? Lin Xiaolu, puta ka. Ginawa ko lang para makita ni Fang Ziwan ang tunay mong kulay. Anong kasalanan ko? Isang hamak na puta tulad mo. Anong karapatan mong agawin si Fang Ziyuan? Lalabanan na kita. Ang lakas ng loob mong saktan ang boss ko sa mismong hako. Gusto mo bang mamatay? Ngayon, pati si Chen Jingyu ay napapaligiran mo. Talaga nga namang. Basura kang nagbebenta ng sarili. Lin Chanyay, tama na yan. Umalis ka na sa bahay ko, ngayon din. Fang Ziwan, Ikaw rin, sinaktan mo ako dahil sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Kung hindi ako mag-aatubiling ipadala ka sa huling hantungan mo. Hindi magtatagal ang pagmamalaki mo. Tito Zhao, pakisuyo ito. Ipad na test mo. mas mabilis, mas mabuti. Sage, miss. Lin Xiaolu, tiyak kong ilalantad ko ang tunay mong mukha. Lin Xiaolu, talagang iba ka na. Mula nang iwanan niya ang pagiging duwag at hamak na probinsyana, naging mas kawili-wili na siya. Zimin, gutom na ako. Sabihan mo si Xiaolu. Dalhan niya ako ng pagkain, okay? Gusto mo kumain? Di ka ba makabili ng sarili mo? Ang kapal ng mukha mo, utos ng utos sa iba. Zimin, pinahiya mo ako dahil kay Lin Xiaolu. Eh di alis na ko. Masaya ka na. Xiaolu, kailangan kitang kausapin. Yi Zimin, ano na naman ang gusto mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Xiaolu, alam kong matagal mo na kung gusto. Pinag-isipan ko, ito na mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon. Gagawin kitang tunay na girlfriend ko. Tumango ka lang ngayon, at makukuha mo ang puso ko. Pero, sasabihin ko na agad, may mga patakaran ang pamilya ye. Kailangan mo pa rin sumunod. Tapos ka na? Tanggihan ko. Lin Xiaolu, anong karapatan mong tanggihan ako? Ang haba ng pila ng humahanga sa akin. Huwag kang magpakapal ng mukha. Saan galing ang kapal ng mukha mo? Umuwi ka na sa pwesto mo. Baka maamoy pa iyang hangin mo. Ayaw sa mabuti, sama-sama pa. Umanda ka, tumigil ka diyan. Yi Zimin, subukan mong galawin ang boss ko. Kung ayaw mong mawalan ng kamay, tumahimik ka at umalis. Chen Jingyu, isa ka lang tambay, magpapakita ka pa ng tapang sakin? Izainin, huwag mong isipin na dahil anak ka ng isang trustee, ay pwede ka nang maghari-harian dito sa eskwelahan. Lin Xiaolu, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kung wala ang pamilya namin, ang pamilya ye. Sa tingin mo ba may pwesto ka pa rito? Kapag iniwan kita, sino pa ang magbibigay pansin sa'yo? Grabe na talaga si Yi Zimin. Sobra na. Zimin, ano bang pinagsasabi mo? Si At Xiaolu ang idol ng buong paaralan namin. Yung himig ng bayani mo at Xiaolu. Ang galing-galing. Pwede ba tayong magpicture? Xiaolu, huwag mo siyang pansinin. Uminom ka muna ng tubig. Gusto na namin lahat ng boses mo. NSC.
Xiao Lu, libre ka ba sa weekend? Samahan mo kami mamili. Maganda ang taste mo. Tulungan mo kami pumili ng damit. Nga, turuan mo kami kung paano maging kasing cool at astig mo. Classmate Lin Xiaolu, ang galing-galing mo sa pag-aaral. Tapos may time ka pa para sa musika. Pwede mo bang i-share ang time management secrets mo at yung pagharap mo sa authority? Hindi ka umaatras, naninindigan ka, talagang nakaka-inspire. Nakikita mo to? Ito ang suporta ng masa. Boss ko na, pinakamamahal sa eskwela. Kailangan pa ng proteksyon mo? Izay, ngayon, hindi si Xiaolu ang nangangailangan sa'yo. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa kanya. Kayo, mga baliw. Si Lin Xiaolu, siya. Mga kaklas, nilin lang kayo niya. Hindi siya ang totoong idol ninyong si Lin Xiaolu. Lin Chen AI, baliw ka na ba? Ang sinasabi mo ba, may taong kamukhang kamukha niya? Ang pumalit sa pagkatao ni Xiaolu. Nalaman na ba niya ang tungkol sa paglipat ng kaluluwa? Delikado na. Tiyan ay, ito ba ang ipinatawag mo sa amin? Para lang sabihin ito. Tumigil ka sa kalokohan mo. Ang gulo-gulo ng sinasabi mo dito. Nakakahiya ka sa pamilya nating Lin. Tatay, mga kaklas. Si Lin Xiaolu ay laging duwag at takot. Dati, hindi man lang makapagsalita ng malakas. Pero ngayon, bigla siyang naging atleta, kumakanta, sumasagot sa magulang, nang aapi ng kaklase, at may koneksyon pa sa Anino Brotherhood. Hindi ba kayo nagtataka sa mga pagbabagong ito? Ito'y post-traumatic stress disorder lang ni Xiaolu. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Posible bang magbago ang ugali ng isang tao nang ganun-ganun lang? Sa tingin ko rin, hindi talaga siya si Lin Xiaolu. Totoo, ibang-iba na siya. Baka nga pek siya. Nababahala rin ako. Isang estranghero ang nagpapanggap na anak ninyo. Niloloko kayo at pumapasok bilang ibang tao. Hindi ba kayo natatakot kapag inisip ninyo ng mabuti? Ano ang ebidensya ka? Habang hindi siya si Xiaolu. Ama, Narito ang ENF test result. Kapag binuksan ko ito, lalabas na ang katotohanan. Lin Chenlai, tama na ang drama mo. Ano? Impossible. Mali ang report na ito. Paano siya magiging si Lin Xiaolu? Chen AI, nandito ang puting papel at itim na tinta. Kapatid mo siya. Ano pa ang masasabi mo? Ako ay isang espiritu lamang na pumasok sa katawan niya. Ang katawan ay kay Lin Xiaolu pa rin. Siyempre, hindi nila matutuklasan. Tiyan ay, paano magkakaroon ng dalawang tao? Na magkamukhang magkamukha para magpanggap? Hindi pwede. Impossible. Isang probinsyana lang siya. Paano siya marunong magpiano? Pinatay niya si Gu Qincheng ng Anino Brotherhood. Pero hindi siya pinaghigantihan. Ang lahat ng ito, hindi ba't napakakakaiba? Ano, ang Anino Brotherhood ay tinatawag si Lin Xiaolu. Na master, totoo ba yan? Greb. Master, mag-aral kayo ng dahan-dahan. Aalis na kami. May video ako para patunayan. Tingnan ninyo. Ano to? Bakit biglang nag-iba ang video ko? Kaya pala noong araw na yun, si Xiaolu talaga. Ang tinulak pababa ni Chen AI. Paano nagawa ni Chan AI? Ang ganito kabangis na bagay. Xiaolu, sa mga lugar na hindi namin nakikita. Gaano karaming hirap ang dinanas mo? Ang hirap palaga ng pinagdaanan ng boss ko. Lin Chen AI, dapat kang mamatay ng maraming bises. Hindi ganyan. Lin Chen AI, hindi ko akalain na ikaw pala ay isang ganitong klaseng malupit at mapanirang babae. Tiyan ay, mula pagkabata, gaano karaming pagod at puhunan. Ang inilaan namin sa'yo. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Kailangang patayin ang ate mo para maging masaya. Hindi totoo. Nanay, tatay, pakinggan ninyo ako. Tumigil ka na. Mula ngayon, wala na akong anak na babae. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpalit ng video ko. Hindi ba? Ano naman? Ginawa ko lang para makita ng lahat. Ang kabalbalan mo at mailantad ang tunay mong mukha. Hindi pwede. Hindi kailangan manahas si Lin Xiaolu. Nagawin yan sa akin. Hindi ikaw si Lin Xiaolu. Nga, yung midterm exam, pinalitan ko. Ang papel niya, siya ang dapat na nakakuha ng 5%. Principal Wang, hinihiling ko na si Lin Xiaolu ay muling sagutan ang midterm exam. Kung hindi mo sagot ang mga tanong, ibig sabihin, hindi siya ang tunay na Lin Xiaolu. pagkapanggap at pandaraya sa eksamen, dapat ikatapon sa eskwelahan. Parang hindi maganda na mag-exam uli. Principal, hayaan mo na lang si Xiao Lu na mag-exam uli. Para mabigyan siya ng katarungan. Nga, kung siya talaga ang tunay na Lin Xiaolu. Parang hindi lang sa kanya ang mga tanong sa midterm exam.
Sech, Lin Xiaolu, handa ka bang sagutin ulit? Ang test paper ng midterm exam? Walang problema. Ang nakuha ni Lin Xiaolu sa eksamen ito. Ay perpektong 100. Ano ngayon? Mas mataas na ang score ko kaysa sa'yo. Ako pa rin ang number 1 sa buong batch. Ang galing-galing mo, Xiaolu. Lin Tianlai, bago dumating ang mga pulis. May gusto ka pa bang sabihin? Paano nangyari ito? Nanay, tatay, nagkamali ako. Sagipin niyo ako. Ayaw kong makulong. Lin Tianyai, ikaw mismo ang gumawa ng ganoong. Asamang gawain, kahit ang Diyos ay hindi ka na maliligtas. Lin Chan AI, pinaghihinalaan kang sangkot sa krimen, sumama ka. At ikaw din, Yi Zimin, tumanggap kami ng reklamo. Ang pamilya isang posibilidad na pagbilihan ko. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Impossible. Kaklase Xiaolu, ngayon ang iyong kaawan. Natupad ba ang iyong hiling? Gusto kong magpasalamat sa isang tao sa kanyang patuloy na pagsama at pagtulong. Sa mga susunod na araw, gusto kong siya na ang kasama kong magpatuloy.